Alright mga kapatid, bigyan natin to ng reaction, no? Official na. North Korea kinumpirma na mga kapatid ang kanilang pakikilahok sa Russia-Ukraine war. No, ayan na nga sabi rito sa report mga kapatid mula rito sa Net25, kinumpirma ng North Korea sa unang pagkakataon na nagpadala ito ng mga sundalo sa Russia bilang suporta sa giyera sa Ukraine, kahit naman hindi nila kumpirmahin yun eh. Kitang-kita naman di ba? So eto mga kapatid, no, eto na official na. Talagang nakikisali na nga sila sa labanan ng Russia at saka ng Ukraine mga tol. Para nga naman masana yung kanyang mga sundalo, hindi nakakulong lang dun sa kanilang bansa, no? Pero kitang-kita naman natin na wala, mahihina talaga. Pero eto, bigyan na lang natin to ng reaksyon, ng komentaryo mga kapatid. Sabahan ninyo ko, panoorin natin to mula sa Net25. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kinumpirma ng North Korea sa unang pagkakataon na nagpadala ito ng mga sundalo sa Russia bilang suporta sa pakikidigma nito sa Ukraine. Late ka na magkumpirma North Korea, alam na ng buong mundo. Ang dami mo na nga sundalong nalagas eh. 김종운 동지께서는 On the basis of the analysis and judgment that the prevailing situation was conformed to the invocation 조성된 전황이 조선민주주의민공화국 of Article 4 of the Treaty on Comprehensive Strategic Partnership concluded between 과 러시아 연방 사이에 체결된 포괄적인 the 전략적 Democratic 동반자 People's 관계에 Republic of Korea and the Russian 관한 Federation, 조약의 Comrade Kim 제4조 활동에 Jong-un 해당된다는 분석과 판단에 근거하여 우리 무력 decided on our armed forces 의 참전을 participation in the war and 결정하고 informed that 러시아 to the 측에 Russian side 통보하시었으며 국가 수반의 under the order of the head of state, which is Kim Jong-un ngayon, the subunits of the armed forces of the 명령에 Republic 따라 of North 공화국 무력 Korea 부분대들은 러시아의 영토를 regard the 자기 territory 조국의 of 영토로 Russia as one 간주하고 with their country. Kaya ko binabasa para mas maintindihan natin eh. Subunits of the armed forces of the Republic 무력 구분대들은 러시아의 regarded the territory of Russia as one with their country and improved the firm alliance between 영토를 자기 조국의 영토로 간주하고 드높은 the two countries of North Korea and Russia with their high will of defense. The spirit 수호 의지와 결사의 정신으로서 희생을 of battle to the death, wow! And practical combat action accompanied by sacrifices. Ganun talaga sa kanila mga kapatid, brainwashed yung mga tao doon. 동반한 실제적 Accompanied by sacrifices which were 전투 행동으로서 조로 두 나라 사이의 굳건한 동맹 관계를 증명하였으며 recorded as legendary tales of military feats. O, di ba? Brainwashed. Meron silang doctrine talaga doon mga tol, at meron talaga silang matinding brainwashing doon sa kanilang bansa. Biruin mo mga kapatid, yung mga sundalo, mula pagkapanganak nila hanggang tumanda sila, umabot sila sa ganong tamang edad, nakakulong sila doon sa kanilang bansa. Na isa lang ang tinuturing nilang Panginoon doon. Pagdating ng panahon, bigla silang ipapadala sa foreign country at doon na masasawi. Diba? At ang ano nila mga kapatid, yung mga sacrifices nila, para sa kanila napakahalaga, para sa kanilang bayan. Ay my goodness, kawawa naman itong mga to. 전설적인 무은담 Lumalaban hindi para sa kanilang bansa, kundi para doon. Actually, parang mga ibinenta na nga sila kasi may kapalit to na teknolohiya mula sa Russia. Diba? Ang kapalit niyan, tuwang-tuwa si Kim Jong-un habang yung mga sundalo niya, yun, walang kaalam-alam na binenta na sila. 들을 기록하였다. Sa isang statement, sinabi ng Central Military Commission ng ruling Workers' Party na nagpasya si North Korean leader Kim Jong-un na magpadala ng kanilang combat troops sa Russia sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Base rin anya sa Nucor leader, layunin ng pagpapadala ng kanilang mga sundalo na lipulin at puksain ang neo-Nazi occupier sa Ukraine at mapalaya ang Kursk region sa pakikipagtulungan sa Russian Armed Forces. Tinawag rin ni Kim bilang mga bayani at kinatawan ng kadakilaan ng kanilang mga bansa ang mga nakikipaglaban para sa hustisya. Diba? Para sa kanila, bayani sila, diba?
Matatandaan na noong Marso, iniulat ng South Korean military na nagpadala ang NUCOR ng 3,000 karagdagang tropa sa Russia sa unang bahagi ng 2025 matapos i-deploy ang kanilang mga sundalo sa Russian-Ukraine fronts kung saan marami sa kanila ang nasawi. Marami sa kanila ngayon mga kapatid, ang mga bagong bayani na. Base sa Joint Chiefs ng SOCOR, nasa 4,000 na sundalo ng North Korea ang napatay o kaya'y nasugatan sa frontlines ng gyera. 4,000 mga tol, ang mga bagong bayani. Grabe, no? Sa paniniwalang sila'y mga bayani ng kanilang bansa kahit na ang ipinaglalaban nila hindi naman yung kanilang bansa. Dahil number one, wala namang nananakop sa kanila. Wala namang umaatake sa kanila. Actually, sila nga lang din ang nag-iisip na may umaatake sa kanila eh. Biruin mo sa tinagal-tagal ng payapa ang mundo mula nung World War II. Diba? 1945 hanggang 2025 mga kapatid. Iniisip pa rin nila na lahat ng mga nakapaligid sa kanila, ultimo yung kalahi din naman nilang kahati ng bansa nila, which is the South Korea, tinuturing nilang banta para sa kanila mga tol. Samantalang yung South Korea, tignan mo naman, napakalayo na ng narating. Diba? Napakalayo na ng inusbong. Samantalang sila, every night brownout pa rin. Iba yung kalendaryo nila na pag-iiwanan ng panahon. Mga tol, hindi rin naman sila ganun kalalakas. Diba? Yung mga sundalo ang pinadala ni Kim doon sa Ukraine, kita mo na, lalagas lang, nauubos lang. Anong kapalit? Teknolohiya. Kasi napag-uhulihan din sila doon mga tol. Napag-iiwanan din sila pagdating sa teknolohiya. Ito ang kapalit mula sa Russia, yung technology. Tuwang-tuwa naman sa kanila yung leader, di ba? May mga bago siyang laruan. Samantalang yung mga sundalo niya, hindi natin alam kung anong tingin niya doon sa mga sundalo niya. Mga tao pa ba tingin niya doon? Parang wala lang eh. O walang yan, kung mamatayan doon, maraming susunod na kapalit dyan, di ba? Nakikipaglaban yun, hindi para sa bansa nila, kundi para doon sa leader. Ganon sila kabulag doon. Ay naku po, kawawa naman Kaso wala tayong magagawa doon mga tol nanonood lang tayo eh. 북한군이 North Korea's participation in the war in Ukraine is a clear violation of the UN Charter 우크라이나 전쟁에 가담한 것은 유엔 헌장과 and Security Council resolutions and constitutes an illegal act. 안보리 결의를 위반한 명백한 불법적 행위입니다. 이를 공식 North Korea's official acknowledgement of this involvement is 인정했다는 것도 스스로 범죄 행위를 자인 in itself an admission of criminal act. In response, our military strongly condemns. 한 것입니다. 이에 우리 군은 Hindi arestuhin nyo si Kim Jong-un. 국제사회와 함께 비인도적이고 These 불법 inhumane and illegal acts together with the international community. Sa totoo lang ako naaawa ako dun sa mga sundalo. Kasi mga kapatid, hindi rin naman nila kasalanan yun eh. Mula pagkabata nila, naturuan na sila ng ganun eh. Lumaki na sila ng ganun nang hindi nga sila nakakakita ata ng mga lugar sa ibang bansa. Akala nila kung ano yung nakita nila mula pagkabata nila hanggang kinalakihan nila. Akala nila yun lang din talaga ang mundo. Diba? Kaya pag nakakarating sila sa ibang bansa, sila, manghang-mangha sila. Ba, meron palang ganito, may ganyan pala, may ganun pala. Hindi nila alam yung mga tol eh. Diba? Tignan mo nga doon, wala nga atang artista doon o kung meron man, diba? Sino-sino ba mga artista doon? Hindi nga sila nakakanood at iilan nga lang ata yung mga bahay na meron TV dyan sa krimen mga kapatid pag doon ay nanood ka ng foreign movie. Ay naku po. 불법적인 행위를 강력히 규탄합니다. 북한의 젊은이 The truth cannot be concealed, sacrificing North Korean youth for the regime's survival 이들을 정권 안위를 위해 무참히 희생시킨 반인권적인 is an inhumane and immoral act. The government calls for the immediate 그리고 비윤리적인 행위라는 진실은 결코 가릴 수 없습니다. 정부는 withdrawal of 북한군의 North 적극 Korean troops. 행위라는 진실은 결코 가릴 수 없습니다. North Korean troops and makes clear that if the current military collusion 정부는 북한군의 즉각적인 철수를 촉구하며 현재와 같은 Between North Korea 북한과 and Russia, we 러시아와의 will 군사적 not 개합이 stand 지속될 경우 idle. 이를 좌시하지 않고 국제사회와 함께 단호하게 Kung nabasa. 대처해 나갈 것입니다. Anyway mga kapatid, ano ang masasabi mo dito nga sa officially, kinumpirma na ng North Korea na nakikilahok na nga sila at nakikisali na nga sila sa gera
sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. Anong masasabi natin dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.